mapagpalang hapon sa lahat. Kumusta naman ang araw ninyo ngayon? Okay naman. Kung ngayon, handa na ba kayong makinig sa aking itatalakay? Kinakasal? Mabuti. Ngunit, bago ako magsimula sa aking pagtatalakay, mayroon muna akong mga patakaran na kinakailangan niyong sundin. Una, bawal makipag-usap sa katabi. Pangalawa, huwag mag-ingay. At panghuli, makinig. Ngayon ay sisimulan ko na ang aking pagtatalakay. Ngayon, ang itatalakay ko ay patungkol sa ang banghay sa pagtuturo. Ano nga ba ang banghay sa pagtuturo? Binibining Ivy, may ideya ka ba sa kung ano ang banghay sa pagtuturo? So, ang bangay sa pagtuturo, ito ba yung inisinigtan? Oo. So, dito nakapaloob yung pagkasunod-sunod para ito ay nagiging gabay sa kanya upang maging success mo pag-ipag. Magaling! Bigyan natin si Binibining Ivy ng Jollibee Clap. Alam niyo yon? Sige, kung hindi ako na lang. Isa, dalawa, tatlo. Bila ang saya. O sige, ang lahat. 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo. Bila ang saya. Magaling! Ngayon, ang banghay sa pagtuturo ay isang balangkas ng mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na sunod-sunod ng isasagawa sa katuparan ng layunin at ikapagtataro ng mga inaasahang bunga. Dito sa banghay aralin, dito ipinapakita o nakapaloob doon ang pagkasunod-sunod ng mga gawain ng isang guro at ng mga pag-aaral. Bilang isa sa mga guro at tayo bilang mga estudyanteng guro, ito'y kinakailangan para sa atin, ito'y importante sa atin. Nang sa ganun tayo magkaroon ng maayos at magandang pagtatalakay. At narito ang mga bahagi ng banghay aralin. Una ay ang layunin. Sa layunin, nakapaloob dito ang mga inaasahang matutunan ng mga mag-aaral pagkatapos ng talakayan ng isang guro. Di ba alam na naman natin yun kasi nakagawa na tayo ng banghay aralin. At ang pangalawa naman, ang paksang aralin. Dito sa paksang aralin ay napakasimple lang dahil nakapaloob lang doon ang paksa na itatalakay ng isang guro. At sa pangatlo naman, ang pamamaraan o estratehiya. Dito sa pamamaraan o estratehiya, nakapaloob dito ang mga gawain ng guro at mga gawain ng mga mag-aaral. Ang pagkasunod-sunod ng kinakailangan nilang gawin. At pang-apat naman ang evaluasyon. Pagkatapos ng talakayan o talakayin ng isang guro ay magkakaroon ng evaluasyon nang sa ganun ay malaman ng guro kung ang kanyang mga mag-aaral ba o mga estudyante ay may natutunan sa kanyang itinalakay. At ang panghuli ay ang takdang aralin. Narito ang kahalagahan ng banghay ng pagtuturo. Maaari ba kayong magbigay ng isa sa mga kahalagahan sa paggawa ng isang banghay sa pagtuturo? Binibining Rapunzel. Isa lang sa kahalagahan, kung ano ba ang kahalagahan ng isang banghay ng pagtuturo? Kung ano yung importansya niya? Sige, sagot. Wala namang maling kasagutan. O, sige noong June. Para sa akin, isa sa kahalagahan ng banghay ng pagtuturo ay nagagabayan tayo sa oras na ating itatalakay dahil dito hindi tayo lalagpas sa ilaan nating oras. Kumbaga, naging gabay natin ito sa pagtuturo. Tama! Ngayon, sige mo, Jeffrey naman.
para sa akin na isa sa mga kahalagahan ng banghay na pagtuturo ay upang maging organisado ang pagtuturo sa loob ng klase o nang sa ganun ay kung organisado ang pagtuturo sa loob ng klase ay talagang mayroong matutunan yung mga mag-aaral at maganda yung daloy ng kanyang pagtuturo. Tama ang kanilang mga kasagutan. Kung kaya, bigyan natin sila ng pasabog lang. Ang lahat. 1, 2, 3. Ayun! 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 Pasabog! Magaling! At ito, pakibasa nga binibining niyan. Ito ay nagiging gabay ng mga guro para magkaroon ng isang direksyon sa pagtatalakay ng mga leksyon ng mga estudyante. O, tama, di ba? Ito yun ang sagot ni Ginoong Junie na ito ay nagiging gabay ng mga guro sa kanilang pagtatalakay dahil sa banghay aralin ay ito yung nagiging gabay nila sa pagkakasunod-sunod ng kanilang gagawin sa kanilang pagtatalakay. Kung kaya ito ay magiging organisado. At sa pangalawa naman, minsan ito ay nagsisilbing script ng guro para sa kanyang pagtuturo. Bakit ka ba ito ay nagsisilbing script ng guro? Si binibining ni Anne. Para sa akin ay dahil ito yung gabay niya upang yung masundan niya ang mga pagkasunod-sunod ng mga gawain sa kanyang itinakdang banghayan. Magaling! At sa panghuli naman, dahil dito, natatansya na ng mga guro bago magklase kung gaano katagal niya dapat talakayin ang mga parte ng kanyang paksang tatalakayin. Di ba doon sa banghay aralin, nakapaloob na doon kung ilang oras natin yung tatalakayin ang mga paksa na ating itatalakay, kung kaya hindi na magkakaroon ng sobra o kaya kulang ang gagawin pagtatalakay ng isang guro. At ang lahat ba ay may naiintindihan sa ating itinalakay? Oo! Talaga ba? Yes! Mabuti naman at doon na po nagtatapos ang ating Manda? Yeah!